Sa dalawang bagong episode natin ay tiyak kikilabutan ka na naman. Ano nga ba ang istorya sa dalawang abandonadong lugar na ating pupuntahan? Sa mga biglaang pagkakataon na hindi inaasahan, may mga bagay na mahirap ipaliwanag. At tanging tayo lang ang makakapagpasya kung ano ang base sa ating makikita o madarama. Ano ang nakakakilabot kung natuklasan tungkol sa bahay na ito? Hi, this is RJ Master Gala. Is anyone here? Meron bang tao dito ako kasama? Bakit kayo nandito? Hello? Grabe no, iba yung bigat talaga pagkagabi na. Dito medyo malamig naman dito sa part na ito. Ito yung room 202. Bago natin simulan ng lahat ay ito yung natitira kong video na pinasok kong hindi inaasahan ang mga bahay na nakita kong ito sa gilid lang ng daan. Ang bahay na ito ay malapit lamang sa Davao City. May mga kwentong maraming naglalakad daw na bata sa may mismong daanan. At syempre hindi nawawala ang ating bida, ang White Lady. Sige, subukan mo mga gat. Naka-video ka. Naka-video ka. Sige, sige. Subukan mo mga gat. Sige, subukan mo. Ba't gano'n? Nagmumukhang impacto ka na. So ito mga master, papasukin muna natin itong isang abandoned na bahay. Wait lang. May iyak pa yung motor. Close muna natin siya. Yan. So ito, hindi ko po sure kung ano yung history nito, pero tabi po. Yan, makikita nyo dyan. May nag-iisang bahay dyan. Ewan ko kung bahay ba yan or what. Eh total nandito na tayo. Puntahan na rin natin. Tignan na natin. So ingat lang tayo sa mga banakon o sa mga cobra. Ay, dinamuhan na pala siya. Ang creepy. Ang creepy, no? So dyan muna yung motor saglit. Tingnan na natin. Hindi ko alam kung bahay ba ito. Kinikilabutan ako. Sakto alas 6 pa lang naman. Mamaya diretso na tayo dun sa mga pupuntahan pa nating ibang abandonadong bahay. Ang laki ng ano. Ayun o. Pitiki ba yan? Ah, hindi siya ba? Tuko! Ay, oo nga. Hindi ko sure kung bahay ito. Ang creepy. Ano yan? Bahay pa yan, guys? Hindi siya bahay. Ay! Tignan nyo guys, oh. May parang naglagay ng ano. Parang may nagritual dito. Baka itim na kandila ba to or what? Hindi naman siguro. Ah, parang pinturang itim. Grabe, no? Hindi ko alam kung part ito ng mga bahay ng mga madre. Lalaki, ang daming tuko. Tapos pansin ko rito may mga pundasyon dito. Yan. Parang isang nga ito sa ano, kabilang ito dun sa mga parang, baka ito yung headquarters para dun sa mga madre nga. Kasi malapit lang dito yung pinuntahan natin ng nakaraan, guys. Pasok tayo, tignan natin. Paki-like naman, paki-share para bilang suporta sa atin. Parang ayokong pumasok. Ah, maliit lang.
Wait lang. Naano ko kasi yung tuko, baka biglang tumalon sa akin eh. Tabi-tabi po. Ang iba na ako. Huwag naman. OMG. Eh, hindi. Parang misteryoso naman itong lugar na ito. Huh? Hindi pa. Kakaiba lang. Baka na doon tayo. Hindi kilabutan ako. So, yan. Ano yung naramdaman ng pagpasok natin? Kung ako naman natatanungin nyo ay medyo masakit din ang ulo ko habang ine-edit ang video na ito. Hindi ko alam kung bakit. Dahil nga napapalibutan ng kakahuyan ng bahay na ito ay hindi naman maiiwasan talaga na may mga iba't ibang elemento ang tumira rito. Sabi nga ng isang nakausap ko ay meron nga silang naririnig dyan sa daan na parang bata na mga tumatawa at yung white lady nga na padaan-daan daw dito. Hindi ko masabi kung ito ba talaga ay bahay pero ikaw nang bahalang magpasya kung kinilabutan ka ba sa part na ito. Sa ikalawa naman nating episode, ang bahay na ito ay matatagpuan naman sa isang lugar sa Palawan. Naglalakad ako upang maghanap ng makakain. At all of a sudden, bigla ko na lang napansin yung bahay na ito na abandonado sa gilid lang ng highway na ito. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na pasukin ito kahit ako'y nag-iisa. Dahil nga unexpected or nadaanan ko lang talaga ang bahay na ito para ma-vlog. Tanging camera lang ng aking cellphone ang aking gagamitin at lakas loob ko itong papasukin. Sana'y samahan yung buong video para sa mga paparating pang video ng gaya nito. Pinapangunahan ko na kayo na bawal ito sa mga mahihinang loob dahil may kahindig-hindig na storya ang bahay na ito. At huli ko nang nalaman pagkatapos kong pasukin. Parang may nakatayo. So ako lang po, pinuntahan ko to mag-isa. Gamit ko lang tong cellphone kasi biglaan lang talaga guys eh. Kasi ay, para ako namamalik mata, parang may bata ako ano ba yan? Ang aga pa guys, alas 7 pa lang ng gabi. So ito, bahay talaga siya. Wala tayong idea kung ano yung makikita natin. Tatanungin natin yung story behind this house kasi baka mamaya may ahas. Kung ito ba ay bakit inabandona. So hindi ako masyadong natakot kasi maaga pa naman ang pinuntahan ko ito. Dahil nung nakaraan medyo na zero tayo sa ating pagpunta sa oh my gosh, bakit kaya inabandona, no? Sayang. So hindi nakakatakot masyado kasi nga maaga pa. So ayan, nakita natin to dito. May mga kwarto. May negative akong nasisense. So hilig ko talaga guys yung mga abandoned din na place. Kahit yung mga ilang subscriber natin gustuhan yan. Sana may ma-record man lang tayo kahit boses. Oh my gosh. Hindi ko siya hindi ko siya mai-wide yung camera. Ay! Sa ngalan po ni Jesus, tulungan niyo po ako. Ang creepy. So far, madalas ay sadyang mapaglarong ating isipan. Anong napapansin mo rito sa bintanang ito? Para sa akin para siyang mukha na nakadungaw. Pero normal naman din na makakita tayo ng mga imahe ayon sa ating mga isipan. iyan ang pakiramdam mo. Madalas, parang malambot yung inaapakan mo pag pupunta ka ng mga abandonadong bahay. Kami nagtatago dito, no? So far, walang nagtatago. Oh my gosh.
Narinig niyo naman yung ingay ng mga sasakyan maaga pa kasi. Kaya hindi siya masyado nakakatakot pasukin. This one, check natin. Oh my gosh. Hey! Ano yun? Ano yun? Hindi talaga pwedeng walang tutunog, ano? Nadaanan ko lang to, guys. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko ako, wala pa akong kasama dito. So, mabigat yung pakiramdam. Kaya ako binababa, guys, kasi may tao dun sa kabila. Baka makita tayo, mapagamalan pa tayo ng ako. Kaya binababa ko yung camera. Ako yan, don't worry. So, pag umiinit na yung pakiramdam ko, dami mga dito, mga magazines. Oh, parang may pumunta rito, parang bagong ihilang. Look, papakita ko sa inyo. Ayan, oh. Ay, may mga akla. Tara, kinikilabutan na ako, mainit na. Grabe, no? Unexpected talaga kadalasan ng mga vlog natin. Ay! Tara! Namatay yung ilaw. Yung flash. Hindi ko alam. Hindi pa naman nakalobat. OMG. Ito nga biglang nawala yung flash natin nang hindi inaasahan kahit hindi pa naman nakalobat. At ang nakakapangilabot pa, nakapag-record pa tayo ng isang maliit na tinig na para bang boses ng sanggol. Pakinggan yung mabuti mga master. Ay! Natatakot ako. Ito lang yung kalsada. Namatayan ako. Namatayan ako. Namatayan ako ng flash, guys. Okay pa yung camera ko. Oh my goodness. Pagkalabas sa paglabas ko ay mayroon ako na pagtanungan na isang tricycle driver at hindi ko na rin ito na i-video dahil nasa stoplight lang siya. 3 daw ang pinatay sa bahay na ito, kabilang ang isang buntis na babae. Buti na lang at nakalabas na ako bago ko nalaman ang story. Dahil iba talaga ang bigat lalo na pag nasa loob ka at mag-isa ka pa. Kaya di na nakakapagtaka na meron tayong mga nai-record na mga boses. Kasi yung mga entity naman kadalasan ay nagpapanggap. Pero kung tatanungin natin ng Bible, wala naman talagang bumabalik na patay mga master. Karamihan sa mga yan ay mga entity lamang ng mga bad spirit na palagi nanliling lang sa mga tao na magpanggap na sila yung namatay pero hindi naman talaga sila. Samantala, sa huling bahagi ng video naman natin, ito namang abandonadong planta ng mga asukal ay may ospital sa gilid na ating pupuntahan at yung kanyang pinaka-purinarya sa gilid, yung pinaka-morgue, ay ating papasukin ngayon. Salamat pala at shoutout sa ating subscriber na si Jim at saka si Kate sa pag-invite sa akin dito sa Negros. Ito ay kuha last year pa, kaya late upload na rin natin na isama. So ito guys, pupuntahan ko na siya. Oo. At ito ay located po sa isang barangay dito sa Bacolod. Kasama ko yung dalawa kong friend, na ayaw na nila magpakita. Ayan. Ay oo nga, ang creepy nga. Ito yung pinaka-entrada ng ospital, tama? Ang tagal na rin, no? Bali, located po siya guys sa isang planta ng asukal. Ng mga asukal dito. Nasaan yung morgue rito? Na ginawang barracks? Sa dulo pa. Sa dulo pa? Okay lang naman. Okay lang ba dyan? Hindi ba tayo papagalitan? Saan? Hindi ba tayo papagalitan? So ito na pala, ito yung simbahan pa ng mga kamaster. Oo. At ito lang yung ospital. At ito yung morgue sa part na to. Yan. Susubukan natin puntahan. Bakit may school? No.
tayo ng simbahan. Oh my gosh. Takot naman sila. May aso eh. Ito yung morgue. Ay, ito nga guys. Style pa lang niya, oh. My gosh, oh, creepy nga, mga master. Ito nga, daanan pa lang guys, oh. Oo, morgue nga. Teka lang, try natin yun. Oh my goodness, tabi-tabi po. Sakit ang ulo ko. Sakit ang ulo ko. Sakit ang ulo ko. So mga master, sa mga hindi nakakaalam, yung mismong pinasok natin na yun, wala talagang tao, matagal nang abandonado yan. At talagang masasabi mo na may narinig tayong boses. Kung gagamit ka ng headset, mas maganda kasi mas dinig na dinig mo talaga. Nalaman ko din, maglilimang taon na walang nakatira dyan sa barracks na yan. At dati po iyang morgue, mga master. Kaya talagang nakakapangilabot. Narinig nyo guys. Wala po. Kasi ito recording siya ngayon. Boses. Kapansin-pansin ng mga nakakandado na ang mga pintuan ng bawat kwarto. Kahit nga ang isang pintuan na ito ay nakakandado dito sa bandang dulo, mga master. Kaya sinubukan kong pumasok uli at i-check kung meron pa talagang boses. O kumpirmahin pa rin na may nakatira ba o wala na nga. Pero wala na nga talaga, mga master. Boses pa ng lalaki.
Ayoko na. So ito guys ay ito yung ospital na itinayo daw ng hindi lang 1960s, tinatayang 1950s or 40s sa sobrang katagalan na at may morgue dyan at simbahan daw sa may bandang dulo. So pupuntahan ko siya. Ngayon, it's ano oras na? 11:41 na po ng gabi. At saktuhin natin 12. Putang ina, ano yun? Ano to? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Guard ba yon?